Yung actual plan, we run through it, how we read or how we deal with the estimation process for the electrical. Okay. So basically, class, for the electrical, I think you are already familiar with the plans, di ba? Based on the title, yung sa border ng ating plan. So there is an indicator here kung ano siya. Whether it is structural, so letter S yan, architectural, letter A, P for plumbing, E for electrical, M for mechanical, and so on. So so let's deal with electrical. So first thing is you need to check doon sa inyong plan is kung electrical yung i-estimate nyo, make sure that you are looking at the electrical plan. So for the electrical plan, normally it is divided into two. Lighting, tsaka power. Pag sinabi nating lighting, ito yung mga ginagamitan ng electricity or ng kuryente that produces light. Okay. On the other hand, for the power, it is the part of the system um, which uh, which which um, hindi ko pwede sabihin produces parang which um uh, provides power para sa mga appliances and whatsoever na walang kinalaman sa light. So when we are dealing with light, so basically simple lang naman siya. Kung may ilaw ka, may switch ka. 'Di ba basically ganun 'yon. Parang yung ano lang, yung diyan sa mga bahay nyo. So para mapagana yung ilaw, kailangan kami pinutin na switch. On the other hand, for the power, before um you use the appliance, so kailangan mo ng outlet ng sasaksakan. So basically, kaya magkahiwalay siya. So meron tayong lighting and power. But before that, everything goes dito sa diagram na ganito. So basically, ganito yung ano niya, yung layout niya. Kung i-imagine niyo kung paano ba siya nakakonect doon sa structure natin. So on the left side, dito yung source, right side dito yung papunta doon sa ano, sa ano to, sa structure natin. Okay? So normally sa labas ng bahay, meron kayo makikita ng service pole entrance, yung parang maliit na obelisk or maliit na poste or minsan pwedeng gawa sa kahoy na 4x4, pwedeng gawa sa concrete or whatsoever. So basically, diyan yung makikita na nakalagay yung mga metro ng kuryente natin. And then, meron tayong um, tubo doon kung saan pumapasok yung ating electricity or yung ating line. Pakita natin. So normally, ganito yung setup niya. Pakita natin siya sa actual. Yung mga pipe na para nakaganito, yung yan, yung may nakaganito. Parang may nakayuko na, eto, this one. Ayan. Pero I think may mas magandang connection. Service sa pole. Ito tayo na example. Ayan, I think this one. Ayan, so yung mga ganito, yung may service pole tapos may papasok. Ganda pa ba? Or anyway, I think nakukuha nyo naman na may nakaganito. So, yung line na itim na to, yan yung main na coming from the source or from the, sabihin natin, the electric concessionaire, Meralco, or kung ano yung concessionaire na nagpo-provide ng kuryente. Papunta dito, tapos sa baba niya may metro. Okay? Yun yung sinasabi sa diagram na to. Tapos, pupunta na yun sa bahay, pwedeng dada sa ilalim, yung iba, nasa ibabaw lang, overhead, and so on. Class trivia lang, although ito is not sure if this is the same with the line papunta sa bahay from the service pole. Ang sabi sa akin ng electrical engineer namin before, meron kasi kaming project na mga transmission lines and also yung service line from the substation papunta doon sa mga bahay. Di ba meron kayong mga nakikita naka-underground system like sa BGC, wala kayong makikita mga poste.
Pero sa Manila, meron kayong mga makikita mga poste ng kuryente, di ba? So, just a trivia that the cost of, ito and not sure if it's still the same. Pero ito yung sinabi sa akin, I think, 6 years ago, 2019. At 7 years ago. That the cost of the overhead, yung may mga poste, pakita natin. Trivia lang. Overhead. Yan, pag overhead, yung ganito. Ito. That the cost of the overhead is cheaper than the underground. Ito. Now, in terms of the cost, ayan, yung naglalatag sila ng ducting or ng electrical line. Mayroon silang trench tas tatapakan. So, yung cost daw nito nung underground is 3 times the cost of the overhead. Ito, yung overhead line. Yan. Not sure if it's still the same, pero yun. That the cost comparison is very much different from one over the other. Okay, anyway, going back doon sa ating plan. So yun, so I think it's easy to understand naman yung ating connection that we have a line coming from the system sa labas papunta doon sa ating structure. Okay. Now, sige, while waiting to load, ayan. So, one of the key important here is that we should also know how to read yung plan. Okay? So, very important na meron tayong legend. So, these legends pertains to every item doon sa ating plan. For example, if we are dealing with the lighting, so sa ilaw. So, meron tayong mga legend dyan na circular lamp, pin light, and so on, spotlight, lamp, and so on. So, dito, ang importante is that whenever we estimate yung electrical, binibilang lang natin siya. So, we count. Ilan ba yung ilaw na gagamitin? So, basically, para hindi ka sosobra. Wala siyang direct formula. Hindi siya yung gagamit ka ng area or whatsoever. Kung ano yung nasa plano, yun yung kailangan mong bilhin. For example, yung sabihin natin, isang ano na lang, yung sa may bedroom, ito. Itong bedroom na to. Kung titingnan nyo, itong bedroom na itong pagpasok, may 4 na ilaw sa gilid at merong isa sa gitna. So ano tong maliit tsaka malaking circle? So when we go to the legend, so yan yung pin light tsaka circular lamp. Yan siya. Okay, so puntahan natin. Ayan. So kung makikita nyo, ayan, pin light tsaka circular lamp. So ibig sabihin, sa room na to may 4 na pin, tapos may isang circular lamp. Okay, so in terms of estimate, so bibilang nyo parang plumbing, if you could remember, yung fixtures and fittings, di ba binibilang natin? Then, meron ka pang nandito sa gilid, yung circle, para sa circular na may S, so check natin, ano siya doon sa ating legend. So that is spotlight. Ito yung mga makikita nyo sa bahay, na ilaw sa labas ng bahay na nasa gilid ng overhang ng bubong. Okay, ayan. Now, all of those are naka-align. Ayan. Ayan siya. So, ibig sabihin, yung linya niya is connected. Now, so ang gagawin lang natin dyan is for us to identify yung sa lighting requirement, bibilangin natin. And take note, for each lighting, basahin nyo na lang doon sa plan kung ano yung ilaw na kakailanganin. For example, this one, meron tayo itong S3. So, ito naman yung sa switch. Ibig sabihin, may 3 switch. Okay? So, sa 3 switch na yan, tingnan nga natin kung yung S3 na parang susi. Ito, ayan. 3-gang switch. Ayan. S3. Yung iba pa may 3-way switch. Ayan. So, sa 3-gang, sabihin, 3 sila, ayan, na kapag
kapag nag-switch ka dyan, ang assumption ko dito is that iba yung switch doon sa pin light, kaya tatlo yan, iba yung switch sa gitna, iba din yung switch sa spotlight sa gilid. Ayan, kaya siya tatlo. Okay, kanina may nakita tayong three-way. Ano yan? Three-way. Ayan, three-way switch. If I'm not mistaken, yung three-way switch na yan yung switch kung saan na pag nag-switch ka ng ilaw, pwede mo siyang patayin on another location. Okay, for example, sa hagdan, kung mag-iilaw ka dyan, kung galing ka sa baba, aakyat ka, tapos matutulog ka na. Yung ilaw mo sa hagdan bukas. Now, kapag bababa ka, kapag aakyat ka, doon mo na sa taas papatayin. Then, kapag kunwari gabi, bababa ka, patay ilaw sa hagdan. So, isi-switch mo dito, bababa ka. Kung gusto mong mapatay yung same na ilaw, hindi ka na babalik sa taas para patayin. Pupunta ka dito sa baba kung saan mo siya pwedeng patayin. Okay, so basically ganun yung system. So merong mga ganung mga ilaw. I think sa mga hotels, kung meron na sa inyong naka-experience na either sa hotel or yung sa mga other offices that applies the same. Pero kasi normally sa mga hotel ganun, na yung ilaw sa pinto tapos sa headboard ng kama, pwede mo siyang patayin. Doon sa headboard ng kama or pwede mo din siyang patayin doon malapit sa pinto. Okay, so ang ano din noon, ang concept doon is that para maiwasan natin yung tripping, so hindi ka matatalisod or madadapa kasi madilim, hindi mo makikita. So all of those you need to count. Well, depende naman sa legend. So bibilangin nyo lang yung ating legend. Yun nga, as an example yung kanina, yung sa room, di ba? So binilang nyo to, 4, 1, 1. Then lipat ka sa kabila. And then ganun din dito, ilan yung S3, ilan yung S1, and so on. Basically, so yun yung kinakount natin dito sa lighting. Mamaya tayo doon sa wiring kasi ang concept ng wiring will be the same. Okay? Lalo na kung gagamit ka ng mga flexible hose tsaka ng mga PVC pipe. So punta tayo sa power. Sa power, ganun din. Okay, titingnan natin yung legend. For example, itong legend na to, this one. Anong itsura niyan? Yung circle na parang may equals. Ayan. So meron tayong duplex convenience outlet. Ang tawag doon outlet ha. Okay? So outlet doon tayo nagsasaksak duplex. Okay? So dalawahan, I think merong tatluhan, merong single and so on. So well, nakalagay naman lahat yun supposedly sa legend. And then meron tayong mga outlet for air conditioning unit, ACU, and so on. Example nitong ACU, I think may nakita ako kanina dito. This one. Ayan siya, future. So basically, yun yung mga saksakan. Normally sa mga rooms, makikita nating outlet, dalawa. Okay? Normally dalawa ha, pero hindi naman limited. Dalawa yung outlet kada room. Yan yung mga normal na makikita natin. Okay? So same with the lighting, binibilang lang din natin ilang piraso lahat sila. Okay? Then let's go with the ano naman, yung sa electrical wire. Sa electrical wire, same sa plumbing, susukatin nyo kung saan dadaan yung linya ng kuryente. Okay? Normally, ang latag dyan, horizontal and vertical. Hindi tayo nagdadiagonal. I think meron ako nakita sa Facebook na ano, na dinadiagonal nung mga gumagawa yung yung electrical light. For example, ito yung pader, 'di ba? Nandito yung sabihin natin, nandito yung breaker. Okay? Tapos, paglalagay ka ng outlet dito, sabihin natin ito yung outlet. Gawin nating blue. Now, ang linya niya normally is either horizontal, pag ganyan, or pag ganito, tapos pa kabila. Okay? So, ang reason yan is that para madali mong matutunton kung saan papunta siya. Okay? Tsaka kasi
yung mga ganitong outlet or ganitong mga kung merong mga switches, okay, so gumagamit tayo ng mga box. I forgot the yung junction box ba tawag? Parang junction box nga yung term. Pakita ko sa inyo. Electrical junction boxes. Ayan. So meron naka-octagon depende kung saan lulusot. Pero normally, yung mga square, ganito ang itsura. May dalawa sa gilid, may isa sa taas. So basically, it will only run horizontally or diagonally. Okay? Yung iba, meron ako nakita, yung ginawa nila sa linya ng kuryente, kapadiagonal. Kasi gusto nila makatipid siguro sa pipe at saka sa electrical wire. However, kasi mas mahirap to in terms of maintenance. Saka mas mahirap to kung may gusto kang gawin sa pader. Di ba? Merong mga nagkakabit ng mga something sa pader. Di ba? Like nagkakabit ng mga, kunwari, wall fan. So magbubutas ka ng pader. Magbubutas ka ng lagay ng mga frames and everything. Magbubutas ka kung gusto magkaroon ng window. Di ba? Mag-extend ka ng room. Sisirain mo siya. So it will be a rework for you kung ganito na siya. Unlike kapag sa taas, normally sa taas yan, para kung maglalagay ka ng pinto, let's say maglalagay ka ng dito, pinto. So hindi magiging sagabal yung wire pag nakadiagonal or sa ilalim pinadaan. Kaya normally sa taas dumadaan yan. Okay? So with that, considering that strategy, so you need to measure gaano siya kahaba. Okay? If you don't have the exact measure, pwede kayong gumamit um, ng assumed measure as long as na mas mahaba yung ina-assume nyo. Para sa pipe, di ba? Ang sabi ko sa inyo, mag-grid to grid kayo whenever you are estimating the pipe. Okay, for example, this one, since ang meron kayo dito is itong dimension na to from column to column. So I think you can consider that the length of this line horizontally dito will be the same as this column to column. Although mas maiksi siya ng konti. Okay lang naman yung may wastage pagdating sa kuryente. And then vertical, kung gaano kataas yung wall or kung gaano kataas yung paglalagyan nyo ng switches or ng outlet. So yun yung susukatin natin. I don't have the exact here. Yun na siya. Depende na doon sa section. If you don't have the if you can't measure it, pwede naman kayong gumamit ng graphical scale. So, normally, may scale na nakalagay dito sa plan. Diba yan, 1:100. So, gamit kayo ng graphical scale. So, pwede kayong gumamit ng parang Toblerone na ruler, makukuha nyo eksakto. Kung gusto nyo naman na medyo conservative yung sukat nyo, magdadagdag na lang kayo ng konti, instead na mag-column to column, gamit kayo ng graphical scale. Make sure lang na nakaprint yung plan nyo, depende doon sa scale ng ating plan. Okay? So para mas madali siyang ma-estimate. Okay? Kasi kapag pinrint nyo yung paper tapos nakapit lang, pit to paper, so hindi nyo siya ma-estimate using a graphical scale. I hope clear tayo doon kasi yun yung normal na ginagawa. And at the same time, aside from that, yun sa vertical, you can visit yung ating elevation or section plan. Tingnan nga natin dito. Let's check kung may elevation plan sila. I think lang to. Ito, section. Ayan. So pwede nyo sukatin dito. Yan o. Pero to ceiling to ceiling, I think pwede na siyang magamit in terms of yung length ng wire kung pataas. Okay? So I hope clear tayo doon class as we estimate yung electrical line. So basically, there's no direct solution, there's no direct formula for this one aside from identifying the entire length plus yung ating yung bibilangin natin yung mga ilaw, switches, and sockets. Now, another thing to consider pagdating sa electrical, let's say nakapag-come up kayo sa length. Ano ba yung electrical natin dito?
Kunwari, doon tayo sa power. Nakapag-come up kayo sa length ng wire, let's say, kunwari ang gagamitin nyo is nasa 70 meters or less, medyo lakihan natin, 240 meters. So pwede kayo magdagdag ng factor, let's say, pwede nyo sabihin na magdagdag kayo ng mga nasa, mga nasa siguro mga 1 to 2 meters, depende kung ilang peraso yung i-consider nyo. So, para saan siya? So, we apply that kapag pinipilipit na natin yung wire. 'Di ba? Kapag nagko-connect tayo ng mga wires, so meron tayong babalatan, tapos ipipilipit natin. So basically, hindi siya kasama doon sa length na mine-measure nyo. So, yun yung length na nakapasok na doon sa mga ilaw or na doon sa mga switches. So ano yung binabanggit natin? Ayan. So, yung mga nakakonect dito, ayan o, yung mga nasa loob. Kasi yung measurement nyo kasi is from this junction box papunta doon sa kung saan man. Pero yung mga nakapilipit sa loob, so hindi siya kasali. So just add a factor for that one. Let's say, pwede nyo sabihin na mga, let's say, mga nasa roughly 1 to 3 meters length. So again, depende sa volume yung ine-estimate nyo. So para lang yun dito sa mga pigtail connections. Okay. Now, another thing is that whenever we lay down yung ating mga electrical wiring for power and lighting, gumagamit tayo ng either flexible hose or ng PVC pipe. So para saan yon? Para kapag gumapang yung electrical wire natin sa pader, hindi electrical wire automatic siyang dikit sa CHP wall. So meron tayong PVC pipe. So yan. Ito siya. Ayan. So yung mga ganitong latag, okay? So hanap tayo ng yung nasa pader. Ito, ayan. So dito makikita nyo, meron kang junction box, meron kayong PVC na nakakonect. So basically, wire ang dumadaan dyan. Nothing else. Okay? Yung mga ganitong connection, I think dapat naglalagay ng mga junction box at the connections or mga T-connections or yung mga nakabend. Yung nakabend, I think pwedeng nakaganito lang. Nakapa-bend ng ganito. Pero yung mga T-connections, so mas maganda yan na naka-junction box. Kasi for any maintenance purposes, madaling ikabit at hindi mahirap i-bend. Kasi just imagine, eto kasi, pag yung wire ipinasok mo dito, lulusot lang yung tuloy-tuloy. Pero pagdating dito, pag yung wire ipinasok mo dito, gusto mong tumaas, habang tinutulak mo yung wire, dumidiretso lang yan. Unless kung may junction box dyan, mas madali mong maililiko pataas yung wire na desired mo. So pwede kayong gumamit nito. Actually, mas mahal to. Ito yung natin, conduit natin or yung pipe chasing natin para doon sa electrical. Now, meron namang yung iba mas mura. Ito, yung flexible hose. Ayan, pag flexible hose, ganito naman siya. Ayan. Okay. Ito yung sinasabi ko, Laso, na wag yung gagawin. Kasi mahirap yan. Mahirap yan para sa magmamay-ari ng bahay. O, di ba sabi ko sa inyo, mayroong mga example na nagpapakita ng ng hindi dapat. So, ayan, nasa na ba may flexible hose? Bigyan para example. I think ito na lang. Ayan. Yun. So sa flexible hose, pwede rin naman 'yan kung gagamit ka nung parang ganito. However, based doon sa napagtanungan kong electrician, mas medyo mahirap hindi possible, pero mas madaling i-install or ipasok yung wire kapag ka PVC like this one. Unlike eto kasi,
flexible hose, pag yan mo pinasok, pwedeng sumabit-sabit doon sa parang pagkaka-corrugate yung flexible hose, yung wire sa loob. Okay? Ayun, ang advantage lang naman ng flexible hose yun, madali siyang iliko tsaka mas mura. And then, normally flexible hose lang din yung inilalagay sa mga kisame. Pero mas maganda again kung may budget na nakaano tayo, PVC. Okay? Ang importante diyan, hindi expose yung wire sa environment. Kailangan meron siyang kinalalagyan kasi whatever happens, pwede magkos ng sunog or kapag may maintenance, mas madali. Like this one, di ba? Although mali ito, just imagine kung yung electrical wire mo is nandyan tapos papatungan mo yan ng mortar. So, just imagine kung mag-repair ka ng line. So, hindi mo mapapalitan, babakbakin mo yung buong line kasi walang tubo or walang flexible hose yung ating wire. Okay? So, the length of the flexible hose and wire is almost the same as the length of the wire itself. Kasi kung gaano kahaba yung wire, ganun na ilalagay natin, definitely ganun din naman kahaba yung pipe or flexible hose na ikakabit natin. Okay? And last thing is that, bago tayo mag-end for the electrical for today, is that, kapag bumibili tayo ng electrical, so, siya, naka-buy box. Okay? Since maramihan. Kesa bumili tayo ng, tawag dito, ng per length. Normally, pag sa hardware, tapos maliitan lang yung gagamitin natin, naka-per length. Pero pag bibili tayo, let's say, isang buong structure yung gagawin. Ang bibili natin is electrical wire spool. Yan. Per spool or yung nakapaikot. Okay? Or yung iba, box. Naka per box. Ayan. Yung single lang. Meron yan. Teka, hanapin ko. Eto. Ayan. Naka per box siya. Image. Ay, eto. Nakaganito siya, class. Ayan. Ay, saan na yun? Wala. Ito na lang. Ayan. So, naka per box yan. Ang binibili. Mas maganda kung maramihan yung example kanina na parang nakapaikot na sa kahoy. Ito. This one. Pero normally, ganito. Okay na yun. Yung nakaganito. Tapos bibili ka lang. Depende doon sa strand nung at depende sa thickness. Okay. Ayun. Do you have any question for the electrical? Okay. Sige, if wala, balik tayo ng 6 siguro, 6:05. 10-minute break, mag-CR break muna kayo. I'll stop the recording. Okay.